Hinawakan ko ng mahigpit ang karayom habang tinatapos ang huling hibla ng gintong sinulid sa mamahaling tela ng seda. Ang mga yabang at halakhak na nagmumula sa kabilang silid ay parang mga matutulis na patalim na tumutusok sa aking dibdib. Alam mo, Joaquin, hanggang kailan natin kailangang tiisin ang babaeng yan? Kung hindi lang dahil sa mga disenyo niya at sa utang ng yumaong ama niya, matagal ko na siyang pinaalis sa mansyong ito. Ang boses ni Clara ay tumatago sa siwang ng pinto puno ng lason at panlilibak. Kasunod nito ang malamig at walang emosyong sagot ng lalaking pinagsilbihan ko ng buong buhay ko. Konting tiis na lang, Clara. Magpapatiyanod pa siya habang hawak ko ang kontrata ng pamilya nila. Kapag nakuha ko na ang buong karapatan sa brand, itatapon ko rin siya sa basurahan kung saan siya nararapat. Hindi na ako umiyak. Ang puso ko ay biglang naging yelo. Ang 5 taon ng aking pagpapakumbaba, pagsasakripisyo, at walang humpay na pagtatrabaho ay para lang pala akong isang basahan sa kanilang mga mata. Ang pagtataksil ay hayagang kinihain sa harap ko ng walang hiya. Biglang itinulak ang pinto at iniluwa nito ang aking biyanan. Ang mukha niya ay baluktot sa labis na pagkasuklam nang makita akong nakaupo pa rin sa harap ng aking burdahan. Magda, ano pang tinatanggap mo riyan? Bilisan mo tapusin ang burda para sa social na pagtitipon. Bukas huwag kang mag-inarte na parang may karapatan kang masaktan. Dahil kung hindi dahil sa utang ng patay mong ama, wala ka sa mundong ito. Ngito para huminga ng marangya. Kumilos ka habang kinakausap kita. Ang iyong salita niya ay mabigat, puno ng paghamak at pag-aalipusta. Ngunit sa sandaling ito ang luha ay tuluyan ng natuyo sa aking mga mata. Ang kirot ay napalitan ng isang malamig at matalas na katinuan. Dahan-dahan akong tumayo, ibinaba ang karayom sa mesa nang may kalmado at nakakatakot na tikas. Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata ng walang takot. Opo, inang. Tatapusin ko po ang lahat ng nararapat sa inyo hanggang sa huling sentimo na dapat ninyong isauli sa akin. Tinalikuran ko sila ng walang pag-aalinlangan, iniwan silang nakatulala at naguguluhan sa loob ng silid. Paglabas ko, kinuha ko ang aking telepono at i-denial ang numerong magwawakas sa lahat ng kasinungalingang ito. Attorney Santos, handa na po ang mga dokumento. Simulan na natin ang paggiba sa kanila. Hinagka ng malamig na hangin ng madaling araw ang aking balat. Habang lulan ako ng taxi palayo sa mansion na 5 taon kong itinuring na bilangguan. Hawak ko ng mahigpit ang maliit na kahon na naglalaman ng mga lumang alaala at ang tanging natitirang pamana ng aking ama. Walang luha, walang panghihinayang, kundi isang nag-aapoy na determinasyon na burahin ang lahat ng utang na loob na ginamit nila para yumurak sa aking pagkatao. Pagdating ko sa lumang apartment sa tabi ng daungan, sinalubong ako ng tahimik na dilim at ang pamilyar na amoy ng lumang papel at langis ng makina. Inilatag ko sa maliit na mesa ang mga dokumentong inihanda ni Attorney Santos, ang mga patunay na nagpapakita ng tunay na nagmamay-ari sa mga orihinal na disenyo na ginamit ng pamilya Joaquin para magpayaman. Sila ang umutang sa aking ama, ngunit binaligtad nila ang kwento para palabasin na ako ang may utang na loob na hindi kailanman mababayaran. Bumukas ang lumang pinto at iniluwan nito si Elena, ang aking matalik na kaibigan, at kasama sa pag-ahon mula sa kahirapan. Nag-alala ang kanyang mga mata nang makita ang aking hitsura, ngunit alam niyang hindi ako ang tipo ng babae na magpapadaig sa luha at awa sa sarili. Magda, alam mo ba ang ginagawa mo? Malaking pangalan ang binabangga mo. Si Joaquin at ang pamilya niya ay may hawak ng buong network ng lipunan sa syudad, ang sabi niya. Habang iniabot sa akin ang isang tasa ng mainit na kape na nag-aakyat ng manipis na usok sa madilim na hangin. Isang malamig na ngiti ang sumilip sa aking mga labi habang iniinom ko ang kape. Hindi na takot ang nangingibabaw sa akin, kundi galit na handang pumatay ng mga bulaang trono. Hayaan mo silang magdiwang ngayon sa tuktok ng kasinungalingan dahil sisiguraduhin kong sa bawat hakbang nila, paitaas ako ang hahila sa kanila pababa hanggang sa wala na silang matirang kahit ano. Nagpatuloy ako sa paghihiwa ng mga papeles hanggang sa tumunog ang aking telepono na nakalapag sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang pumasok, naglalaman ng isang larawan ng lihim na bodega kung saan nakaimbak ang mga illegal na dokumento ng kumpanya ng mga Joaquin. Nanigas ang aking mga daliri sa paghawak sa telepono habang tinititigan ang litrato na may kasamang maikling katropa ng banta.
Bago pa man ako makapag-isip ng susunod na hakbang, isang malakas na katok ang umalingaw sa labas ng pinto, sinundan ng sunod-sunod na yabang na nagbabadya ng panganib na nag-aabang sa labas ng aming silungan. Hinagka ng malamig na hangin ng madaling araw ang aking balat. Habang lulan ako ng taxi palayo sa mansion na 5 taon kong itinuring na bilangguan. Hawak ko ng mahigpit ang maliit na kahon na naglalaman ng mga lumang alaala at ang tanging natitirang pamana ng aking ama. Walang luha, walang panghihinayang, kundi isang nag-aapoy na determinasyon na burahin ang lahat ng utang na loob na ginamit nila para yumurak sa aking pagkatao. Pagdating ko sa lumang apartment sa tabi ng daungan, sinalubong ako ng tahimik na dilim at ang pamilyar na amoy ng lumang papel at langis ng makina. Inilatag ko sa maliit na mesa ang mga dokumentong inihanda ni Attorney Santos, ang mga patunay na nagpapakita ng tunay na nagmamay-ari sa mga orihinal na disenyo na ginamit ng pamilya Joaquin para magpayaman. Sila ang umutang sa aking ama, ngunit pinaligtad nila ang kwento para palabasin na ako ang may utang na loob na hindi kailanman mababayaran sa kanila. Bumukas ang lumang pinto at iniluwan nito si Elena, ang aking matalik na kaibigan, at kasama sa pag-ahon mula sa kahirapan. Nag-alala ang kanyang mga mata nang makita ang aking hitsura, ngunit alam niyang hindi ako ang tipo ng babae na magpapadaig sa luha at awa sa sarili. Magda, alam mo ba ang ginagawa mo? Malaking pangalan ang binabangga mo. Si Joaquin at ang pamilya niya ay may hawak ng buong network ng lipunan sa syudad. Ang sabi niya, habang iniabot sa akin ang isang tasa ng mainit na kape na nag-aakyat ng manipis na usok sa madilim na hangin. Isang malamig na ngiti ang sumilip sa aking mga labi habang iniinom ko ang kape. Hindi na takot ang nangingibabaw sa akin, kundi galit na handang pumatay ng mga bulaang trono. Hayaan mo silang magdiwang ngayon sa tuktok ng kasinungalingan dahil sisiguraduhin kong sa bawat hakbang nila paitaas ako ang hahila sa kanila pababa hanggang sa wala na silang matirang kahit ano. Nagpatuloy ako sa paghimay ng mga papeles hanggang sa tumunog ang aking telepono na nakalapag sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang pumasok, naglalaman ng isang larawan ng lihim na bodega kung saan nakaimbak ang mga illegal na dokumento at peking tatak ng kumpanya ng mga Joaquin. Nanigas ang aking mga daliri sa paghawak sa telepono habang tinititigan ang litrato na may kasamang maikling banta tungkol sa aking kaligtasan. Bago pa man ako makapag-isip ng susunod na hakbang, ang mga anino sa labas ng bintana ay nagsimulang kumilos nang mabilis sinasabayan ng mararahas na yabang na papalapit sa aming pintuan. Hindi ako natakot. Tumayo ako ng tuwid, kinuha ang susi ng kotse sa ibabaw ng aparador at tiningnan si Elena na may matatag na paninindigan bago ko binuksan nang marahas ang pinto upang salubungin ang mga taong ipinadala nila. Ang marahas na pagbukas ng pinto ay nagluwa sa 3 lalaking nakaitim na jacket. Ang kanilang mga mukha ay balot ng malamig na ngisi na nagbabala ng panganib. Ngunit bago pa man sila makagawa ng anumang hakbang para sunggaban ako, isang familiar na boses ang pumutol sa tensyon sa madilim na pasilyo. Huwag na huwag ninyong subukang saktan ng kliyente ko kung ayaw ninyong matapos ang mga lisensya ninyo ngayong gabiring ito. Si Attorney Santos ay lumabas mula sa dilim sa likuran nila kasama ang 2 tauhan ng pulisya na may dalang malinaw na mandamiento. Ang mga mukha ng mga tauhan ng pamilya Joaquin ay namutla sa takot. Agad silang umurong at nagkatinginan bago mabilis na naglakad palayo sa madilim na pasilyo ng daungan. Hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Sumakay ako sa kotse kasama si Attorney Santos patungo sa sentro ng lungsod kung saan gaganapin ang taunang gala ng Fashion Council of the Philippines, ang lugar kung saan nakoronahan ang pamilya Joaquin bilang mga hari ng industriya. Pagdating namin doon, ang marangyang bulwagan ay puno ng mga kilalang tao, negosyante at mamamahayag na nakasuot ng pinakamagarang damit. Sa gitna ng entablado, si Joaquin at ang kanyang bagong kabiyak na si Clara ay masayang nagtatawanan habang hawak ang tropeyo ng tagumpay na nakuha mula sa pawis at dugo ng aking mga disenyo. Dahan-dahan akong naglakad papasok sa malaking pintuan ng bulwagan. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, ngunit may layunin. Ang aking suot na itim na kasuotan ay sumisimbolo sa kamatayan ng kanilang kasinungalingan. Nang mapansin ako ang mga tao ang bulong-bulungan, ay agad na kumalat tulad ng apoy sa damuhan. Si Clara ay napatigil sa pag-inom ng alak habang ang mukha ni Joaquin ay namutla na parang nakakita ng multo. Sino ang nagpapasok sa babaeng iyan dito? Walang silbi at mangmang na pulubi.
Sigaw ng aking biyenan mula sa itaas ng entablado, pilit na tinatakpan ng kaba sa kanyang boses sa harap ng mga bisita. Ngumiti ako, isang ngiting puno ng him at walang bahid ng takot, habang iniabot ko sa sound engineer ang flash drive na naglalaman ng katotohanan. Hindi ako pumunta rito para makiusap, kundi para singilin kayo sa lahat ng ninakaw ninyong karangalan at kayamanan. Agad na lumitaw sa malaking LED screen sa likod ng entablado ang mga dokumento ng patunay kontrata ng utang at ang video ng kanilang pag-amin sa madilim na silid ng mansyon. Ang buong bulwagan ay nabalot ng nakakabinging katahimikan bago sumabog ang bulabog ng mga tao. Joaquin, nanginginig habang nakatingin sa screen, ay biglang natumba sa sahig sa tindi ng hiya at gulat. Ngunit bago pa man ako makalapit para ibigay ang huling hampas, ang mga ilaw sa buong bulwagan ay biglang namatay at ang tunog ng isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa gitna ng dilim. Ang putok ng baril ay nag-iwan ng nakakabinging katahimikan sa loob ng marangyang bulwagan bago sumabog ang takot at sigawan ng mga tao. Ang mga mamahaling kristal na chandelier ay bahagyang umuga sa gitna ng kadiliman habang ang usok mula sa baril ay umakyat sa ere. "Huwag kayong gagalaw," pulis sigaw ng isa sa mga kasamang opisyal ni Attorney Santos habang binubuksan ang emergency lights. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko si Clara na mabilis na tumatakbo patungo sa gilid ng entablado, habang hila-hila si Joaquin na parang baliw sa sobrang takot. Hawak pa rin ni Clara ang maliit na itim na bag na naglalaman ng mga natitirang peking kontrata at resibo ng kanilang kumpanya. Hindi ako nag-alinlangan, habang abala ang lahat sa pag-iwas sa panganib. Mabilis kong tinunton ang gilid ng entablado para harangan ang kanilang pagtakas. "Saan kayo pupunta? Tapos na ang palabas ninyo," wika ko. Habang humarang sa kanilang daraanan, ang boses ko ay malamig na dumaloy sa gitna ng ingay ng paligid. Nanggigigil sa galit at takot, itinulak ako ni Clara palayo, ngunit mabilis kong nasalo ang kanyang braso at ibinalik ang puwersa sa kanya dahilan para mapaupo siya sa sahig kasama ang mga nahulog na dokumento. Si Joaquin naman ay nakalugmok na sa dingding, wala nang lakas na lumaban o magmalaki pa. "Wala kang alam, Magda, sinira mo kami. Lahat ng ito ay para sa pamilya namin." Sigaw ni Clara habang umiyak ng may halong matinding pagkagalit, pilit pa ring nag-aabog-abugo kahit kitang-kita na ang kanyang pagkatalo. "Para sa pamilya ninyo o para sa sarili ninyong kasakiman?" Bulyaw ko pabalik. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng 5 taong pagtitiis na ngayon nag-aumapaw na katarungan. Bago pa makapagsalita si Clara, ang mga pulis ay mabilis na dumating at inilagay ang posa sa kanilang mga pulso. Ang pagbagsak ng mag-asawang ito sa harap ng buong lipunan ng Maynila ay naging mabilis at walang kapatawaran. Si Attorney Santos ay lumapit sa akin at iniabot ang isang opisyal na dokumento na nagpapatunay na ang buong ari-arya ng pamilya Joaquin ay naibalik na sa wastong pangalan. Ngunit habang pinapanood ko silang dalawa na inilalabas ng mga pulis habang nakaposas ang aking telepono sa bulsa, ay biglang tumunog. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang nag-iwan ng kakaibang kaba sa aking dibdib. "Hindi pa tapos ang laban, Magda. May mas malaki pang sikreto ang hindi mo pa alam tungkol sa pagkamatay ng iyong ama." Ang huling mensaheng pumasok sa aking telepono ay tila isang malamig na pako na bumaon ng direkta sa aking kamalayan. Ang mga katagang nagbababala tungkol sa pagkamatay ng aking ama ay nagpaguho sa pansamantalang katahimikan ng aking tagumpay. Si Attorney Santos, na abala pa rin sa pakikipag-usap sa mga opisyal ng pulisya, ay napansin ang biglang pagbabago ng ekspresyon sa aking muka. "Magda, may problema ba?" tanong niya habang naglalakad palapit sa akin. Ang muka ay bakas ang pag-aalala. Umiling ako ng bahagya, pinilit kong pigilan ang panginginig ng aking mga daliri habang ibinubulsa ang telepono. "Walang anuman, attorney. Kailangan ko lang pong umalis ng maaga para asikasuhin ang iba pang mga dokumento sa opisina." Pagsisinungaling ko upang hindi na siya madamay sa panibagong unos na maaaring sumira sa amin. Sumakay ako sa kotse at nagpasya akong dumiretso sa lumang tanggapan ng aking ama, isang lugar na matagal ko nang pinilit kalimutan dahil sa bigat ng mga alaala. Ang alikabok at amoy ng lumang papel ang sumalubong sa akin pagbukas ko ng pinto gamit ang lumang susi. Sa gitna ng dilim, isa-isa kong binuksan ang mga drawer ng kanyang mesa, naghahanap ng anumang bakas o liham na may kinalaman sa huling araw ng kanyang buhay. Ang imag-aalaala ng kanyang biglang pagkakasakit at pagpanaw ay muling bumalik sa aking isipan. Noon ay pinaniwala ako ni Joaquin
at ng kanilang pamilya na ang aking ama ay namatay sa sama ng loob at sa napakalaking utang na naiwan sa kanilang kumpanya. Ngunit habang hinuhukay ko ang pinakailalim na kahoy na lalagyan ng mesa ang aking mga daliri, ay sumagi sa isang nakatagong compartment na may susi. Nang buksan ko ito, isang lumang sobre ang bumungad sa akin. Nanlamig ang aking buong katawan nang mabasa ko ang pangalang nakasulat sa sulat kamay ng aking ama. Isa itong liham para sa akin na isinulat ilang araw bago siya tuluyang pumanaw. Anak ko, kung binabasa mo man ito ngayon, ibig sabihin ay nalaman mo na ang kataksilan ng mga taong pinagkatiwalaan natin. Hindi ako nagpakamatay sa utang, Magda. Pinatay nila ako. Ang pamilya Joaquin ang nagpasok ng lason sa aking inuming gamot nang malaman nilang natuklasan ko ang kanilang illegal na pag-aalis ng mga ari-arian sa ating pamilya. Ipinagpalit nila ang aking buhay para sa kanilang kasakiman. Ang iyong mga salita ay parang mga patalim na paulit-ulit na sumaksak sa aking dibdib. Ang luha na matagal kong pinigilan ay tuluyang kumawala, hindi dahil sa hina, kundi dahil sa matinding puot at pagnanais na makamit ang katarungan. Ang mga taong umalipin sa akin sa loob ng 5 taon ay hindi lamang mga mandaraya. Sila ay mga mamamatay tao. Habang nanginginig ang aking mga kamay sa hawak na liham, ang pinto ng lumang tanggapan ay marahas na binuksan. Isang figura ng lalaki ang nakatayo sa madilim na pasilyo, ang mukha ay natatakpan ng anino ng gabi. Sino ka, tanong ko habang mabilis na pinunasan ang aking mga luha at hinawakan ng mahigpit ang mabigat na brass paperweight sa ibabaw ng mesa, handang ipagtanggol ang aking sarili sa sinumang magtatangkang kumuha ng katotohanan. Huwag kang matakot, Magda, mahinang wika ng lalaki, habang dahan-dahang lumalapit sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Nakilala ko ang mukha niya. Siya ang misteryosong lalaki na nag-abot sa akin ng kontrata ng pamumuhunan. Noong nakaraang linggo, si Gabriel ang tanging taong handang tumulong sa akin na gibain ang natitirang imperyo ng mga Joaquin hanggang sa pinakasulok nito. Matagal ko nang hinahanap ang katotohanang hawak mo ngayon, Magda, at handa akong tulungan kang tupukin ang bawat isa sa kanila. Hanggang sa wala na silang matirang pangalan sa mundong ito, seryosong wika niya habang iniaabot ang kanyang kamay sa ibabaw ng lumang mesa. Ang alok ni Gabriel ay parang isang apoy na nagbigay ng init sa nag-iisa kong pusong nilalamig ng puot. Tinitigan ko ang kanyang mga mata, hinahanap ang anumang bakas ng panlilinlang o pagkukunwari, ngunit ang tanging nakita ko roon ay ang parehong kulay ng galit at determinasyon na nag-aalab din sa aking dibdib. Inabot ko ang kanyang kamay. Mainit ito at matatag kabaligtaran ng lamig ng bangkay ng aking ama na niyakap ko noon sa huling sandali ng kanyang buhay. Kung tutulungan mo ako, Gabriel, hindi lang negosyo ang wawasakin natin. Wika ko habang ang aking ay matatag at walang bahid ng pangamba. Gusto ko silang makitang lumuhod sa putik na walang kahit anong pangalan o dangal na maipagmamalaki. Gumiti si Gabriel, isang ngiting may halong paghanga at panganib. Kilala ko ang pamilya Joaquin mula pa noon, Magda. Ang imperyo nila ay itinayo sa ibabaw ng mga bangkay at kasinungalingan. At ngayon, ibabalik natin sa kanila ang bawat patak ng lason na ipinainom nila sa iyong ama. Ibinigay sa akin ni Gabriel ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga sikretong dokumento, mga offshore accounts, mga peking pirma sa lupa, at ang mga pangalan ng mga politiko at hukom na tumanggap ng suhol mula kay Joaquin para pagtakpan ang kanilang mga krimen. Ang ebidensyang ito ay hindi lamang sapat para ibagsak sila sa kulungan. Sapat ito para burahin ang apelyido ng mga Joaquin sa kasaysayan ng lipunan sa Maynila. Ngunit hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Habang abala kami sa paghahanda ng pagsasampa ng kasong pagpatay at malawakang pandaraya laban kay Joaquin at sa kanyang ina mula sa loob ng kulungan, ang mga natitirang alipers NG kanilang pamilya ay nagsimulang kumilos. Isang gabi habang naglalakad ako pabalik sa aking kotse mula sa opisina ng bagong kumpanya, napansin ko ang isang itim na sasakyan na sumusunod sa bawat liko ng aking dinadaanan. Ang mga ilaw nito ay nakapatay, nagtatago sa dilim ng tahimik na lansangan. Binilisan ko ang aking paglakad, ngunit bago pa man ako makarating sa pinto ng kotse, isang malaking lalaki ang biglang humarang sa aking daraanan, habang ang isa pa ay humawak ng mahigpit sa aking braso mula sa likuran para takpan ang aking bibig. Huwag kang pumalag kung ayaw mong matulad sa tatay mo, ang bulong ng isang boses na may dalang matinding banta malapit sa aking tainga. Ang takot ay pilit na umakyat sa aking lalamunan
Ngunit ang apoy ng puot ay mas mabilis na nag-alab. Sa halip na sumigaw, ginamit ko ang takong ng aking sapatos para bayuhin ng buong lakas ang paa ng lalaking humahawak sa akin. Napatili siya sa sakit at binitawan ang aking braso. Agad kong siniko ang sikmura ng isa pa sa harap ko bago ako tumakbo nang mabilis patungo sa gitna ng maliwanag na kalsada. Ngunit sa pagtakbo ko, ang aking paa ay sumayad sa isang basang bahagi ng daan at ako ay bumagsak ng malakas sa semento, habang ang tunog ng papalapit na yabang ng mga humahabol ay lalo pang lumalakas sa dilim. Ang sakit ng pagkakabagsak sa matigas na semento ay kumalat sa aking mga tuhod, ngunit ang tunog ng mga yabang ng humahabol sa akin ay mas mabilis na nagdala ng alarma sa aking buong sistema. Bago pa man nila ako maabutan para hilahin pabalik sa kadiliman, isang malakas na busina ng sasakyan ang pumailan lang sa tahimik na gabi, sinundan ng pagtama ng malakas na liwanag ng high-beam headlights sa aking muka. Ang kaitim na SUV ni Gabriel ay huminto ng may pag-iyak ng mga gulong sa semento. Agad bumukas ang pinto at lumabas si Gabriel. Ang kanyang mukha ay balot ng galit na hindi ko kailanman nakita bago nito. Lumayo kayo sa kanya, sigaw ni Gabriel habang mabilis na binabaybay ang distansya namin. Ang kanyang mga kamao ay nakakompress ng buong diin. Ang dalawang lalaking sumusunod sa akin ay nagkatinginan na pagtanto na nabigo sila sa kanilang balak. Dahil sa takot na mahuli ng paparating na mga pulis na kasunod ni Gabriel, mabilis silang tumakbo pabalik sa kanilang sasakyan at pinaharurot ito palayo sa madilim na kalsada. Inalalayan ako ni Gabriel na tumayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding pag-aalala habang sinisiyasat kung may sugat ako. Ayos ka lang ba, Magda? Anong nangyari? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng tensyon at galit. Tumango ako kahit nanlalamig pa ang aking mga kamay at ipinakita sa kanya ang mga dokumentong hawak ko na mahigpit ko pa ring nakayakap sa aking dibdib. Hindi na sila simpleng mandaraya, Gabriel. Desperado na sila dahil alam nilang hawak natin ang ebidensya tungkol sa pagpatay kay ama. Gusto na nila akong patahimikin habang buhay, wika ko habang ang aking mga mata ay nakatingin sa direksyon kung saan tumakas ang mga tauhan ng pamilya Joaquin. Dinala ako ni Gabriel sa kanyang ligtas na tahanan sa labas ng lungsod. Habang ginagam niya ang gasgas sa aking tuhod, ang bawat galaw niya ay may dalang labis na pag-iingat at paggalang. Ngunit sa halip na matakot ang karanasang iyon, ay nagpatibay lamang sa aking desisyon. Walang espasyo para sa takot sa mundong ito kung nais mong makamit ang katarungan. Kailangan na nating ilabas ang lahat, Gabriel. Hindi na natin sila pwedeng bigyan ng kahit isang araw pa para makatakas. Sabi ko habang nakatitig sa mga dokumento ng autopsy ng aking ama na nakapatong sa mesa. Tumango si Gabriel, kinuha ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Santos. Bukas na bukas din ihahain natin ang kasong pagpatay at malawakang economic sabotage laban kay Joaquin sa kanyang ina at sa lahat ng kasabwat nila sa korte, seryosong wika ni Gabriel habang tinititigan ako ng may lalim at pangako sa kanyang mga mata. Subalit hindi namin alam na sa loob mismo ng kulungan si Joaquin ay gumagawa na rin ng kanyang sariling huling hakbang, isang desperadong desisyon na magbabanta hindi lamang sa aming dalawa, kundi sa buhay ng lahat ng taong malapit sa amin. Ang madilim na sulok ng selda ay amoy kalawang at pawis, ngunit ang mas mabaho roon ay ang baluktot na utak ni Joaquin. Hawak niya ang isang piraso ng basag na salamin, mula sa sirang ilaw ang kanyang mga mata ay namumula sa matinding galit at kawalan ng pag-asa. Hindi siya papayag na matalo ng ganoon na lamang. Kung hindi na siya magiging hari ng Maynila, sisiguraduhin niyang susunugin niya ang buong imperyo kasama ang pangalan ko. Kinabukasan, habang inihahanda namin ni Gabriel ang huling bugso ng mga dokumento para sa formal na pagsasampa ng kasong pagpatay sa korte, isang balita sa television ang nagpapatigil sa aming paghinga. Isang hostage crisis ang naganap sa lumang mansyon ng pamilya Joaquin. Si Elena, ang matalik kong kaibigan, ay dinalaw sa kanyang talyer at sa pilitang tinangay ng mga natitirang tauhan ni Joaquin bilang pain para sa akin. Napatayo ako nang biglaan ang tasa ng kape sa aking mesa ay nabasag sa sahig, lumilikha ng mga bubog na nagkalat tulad ng aking nadaramang galit. Hayop talaga sila, wika ko habang ang aking mga kamay ay pilit na kumakapit sa gilid ng mesa para pigilan ang panginginig ng aking katawan. Huminahon ka, Magda, huwag kang magpadalos-dalos, pigil sa akin ni Gabriel habang hinahawakan ang aking balikat ng may mariing diin. Plano nila ito. Gusto ka nilang lumabas para patibongin ka sa huling pagkakataon. Alam ko ang plano nila, Gabriel,
pero hindi ko hahayaang may madamay pang ibang tao ng dahil sa akin. Si Elena ang pamilya ko nang tinalikuran ako ng mundong ito, sagot ko habang ang aking mga mata ay nag-aapoy sa matinding determinasyon. Agad kong kinuha ang susi ng aking sasakyan. Hindi na ako naghintay ng pahintulot ni Gabriel. Alam kong sumunod siya sa akin dahil narinig ko ang pagharurot ng isa pang makina sa likuran ko paglabas ko ng gate. Pagdating namin sa lumang mansion, ang paligid ay tahimik at balot ng madilim na anino ng hapon. Ang malaking gate ay nakabukas ng bahagya at sa loob ng hardin nakatali si Elena sa isang silya habang si Joaquin na nakatakas sa tulong ng isang tiwaling gwardya ay nakatayo sa tabi nito. Bitbit ang isang baril na nakatutok sa kanyang ulo. Lumabas ka, Magda, sigaw ni Joaquin habang ang kanyang boses ay basag at puno ng kabaliwan. Alam kong nanonood ka. Kung gusto mo pang makitang buhay ang kaibigan mo, lumapit ka rito ng mag-isa. Hindi na ako nag-isip pa. Ibinalibag ko ang pinto ng kotse at naglakad papasok sa hardin nang may taas noo walang bakas ng takot sa aking mukha. Si Gabriel ay sumenyas sa mga pulis mula sa malayo na palibutan ng gusali ng tahimik. Narito na ako, Joaquin, wika ko habang huminto ako ilang metro ang layo sa kanila. Ang boses ko ay kalmado at nakakatakot sa sobrang lamig. Pakawalan mo si Elena. Si ako ang kailangan mo, hindi ba? Tumawa si Joaquin ng malakas, isang tawa ng taong nawalan na ng katinuan at pag-asa. Ikaw nga, Magda. Ikaw ang sumira sa lahat ng ito. Akala mo ba mananalo ka sa huli? Habang abala si Joaquin sa pagsigaw at pagmumura, napansin ko ang galaw ng anino sa gilid ng ikalawang palapag ng mansyon. Si Gabriel kasama ang dalawang pulis ay nakaakyat na sa balkahani gamit ang lumang hagdan sa likod. Ang natitira na lamang ay ang tamang tiempo. Ang imagamatang nanlilisik ni Joaquin ay tila nagliliyab sa galit at kabaliwan habang ang baril sa kanyang kamay ay nanginginig palapit sa sentido ni Elena. Ang hangin sa paligid ay tila tumigil sa pag-ikot, pinalitan ng nakakabinging tensyon na nag-aabang sa susunod na galaw. Huwag kang lalapit, Magda. Kung gagalaw ka pa ng kahit isang dangkal, tatapusin ko ang buhay ng kaibigan mo bago pa man maabot ng mga pulis ang pinto. Sigaw ni Joaquin, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Ngunit sa halip na matinag o umatras, dahan-dahan akong naglakad palapit sa kanila. Ang bawat hakbang ko sa damuhan ay may dalang kabuang kapkalmaduhan na lalo pang nagpalito kay Joaquin. Tiningnan ko siya ng direkta sa kanyang mga mata, walang takot, walang awa, kundi purong kapangyarihan ng isang babaeng tapos nang maging biktima. Tumingin ka sa akin, Joaquin, wika ko habang ang boses ko ay mahinahon, ngunit may matinding diin na tumagos sa buong paligid. Ako ang kinakalaban mo. Hindi si Elena, hindi ang aking ama na pinatay ninyo, ako. Kaya ibaba mo ang baril na iyan at harapin mo ako ng patas kung may natitira pang tapang sa pagkatao mo. Napangganga si Joaquin na bigla sa aking ginawa. Sa maikling segundong iyon ng kanyang pagkaatubili, ang bintana sa ikalawang palapag ay marahas na bumukas. Si Gabriel ay lumabas mula roon at bumulusok pababa sa bubong ng beranda, lumapag ng diretso sa kinatatayuan ni Joaquin. Isang malakas na pag-atake ang ginawa ni Gabriel. Sinipa niya ang kamay ni Joaquin bago pa ito makapagpaputok. Ang baril ay tumilapon sa damuhan, lumikha ng malagong ingay sa tahimik na hardin. Agad na sinunggaban ni Gabriel si Joaquin, ibinagsak siya sa lupa habang nagpupumiglas ang huli sa tindi ng galit at kabiguan. Elena, sigaw ko habang mabilis na tumakbo palapit sa aking kaibigan para kalagan ang mga lubid na nagpahirap sa kanya. Niyakap ako ni Elena ng mahigpit, umiyak habang pinapakawalan ang lahat ng takot na kinimkim niya sa mga oras na iyon. Ayos lang ako, Magda, ayos lang ako, paulit-ulit niyang sambit habang nakatingin kami sa mga pulis na mabilis na lumapit para pusasan si Joaquin, na ngayon ay nakalugmok na sa putik, tuluyang nadurog ang huling patak ng kanyang dangal at kapangyarihan. Ilang minuto ang lumipas, ang mga sirena ng pulisya ay umalingaw-ngaw sa buong paligid habang dinala si Joaquin at ang kanyang mga kasabwat patungo sa sasakyan ng mga awtoridad. Wala na ang mayabang na heredero ng pamilyang Joaquin. Ang natira na lamang ay isang duwag na kriminal na handang pagbayaran ang bawat kasalanang ginawa niya sa batas at sa aming pamilya. Lumapit sa akin si Gabriel, ang kanyang muka ay may bahid ng alikabok, ngunit ang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Inabot niya ang aking kamay at sa unang pagkakataon, matapos ang napakatagal na panahon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan na yumakap sa aking pagkatao. Tapos na, Magda. Babangon ka na ngayon nang walang takot sa iyong nakaraan, bulong ni Gabriel
Habang isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat, pinapanood ang pag-alis ng mga taong sumira sa aking buhay. Ang pag-alis ng sasakyan ng pulisya na nagdala kay Joaquin ay nag-iwan ng katahimikan sa lumang hardin ng mga Joaquin. Ang simoy ng hangin sa gabi ay malamig ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng napakahabang panahon, wala na akong naramdamang pangamba sa aking dibdib. Ang mga kadena na matagal na gumagapos sa aking mga kamay at kaisipan ay tuluyan ng napigtas. Makalipas ang ilang linggo ang korte ay naglabas ng pinal na desisyon. Ang pamilya Joaquin ay napatunayang nagkasala sa kasong malawakang pandaraya, economic sabotage at conspiracy sa pagasinta sa buhay ng aking ama. Ang kanilang mga ari-arian mansion at ang buong kumpanya ay tuluyang kinumpiska ng pamahalaan at ibinalik sa mga lehitimong nagmamay-ari at sa mga manggagawang matagal nilang inapi. Ang katarungan ay hindi na lamang isang panaginip. Ito ay naging isang ganap na katotohanan. Sa gitna and sigla ng lungsod ng Maynila, ang aking bagong kumpanya ng damit na pinangalanan kong Magda Atelier ay opisyal nang nagbukas. Hindi na ako ang babaeng yumuko at nagtahi sa sulok ng madilim na silid nang may takot at luha. Ngayon nakatayo ako sa gitna ng malawak na showroom, suot ang isang eleganteng puting kasuotan pinapanood, ang mga manggagawa at mga kabataang babae na dating biktima ng pang-aapi na nagtatrabaho ng may dignidad at mataas na sweldo. Magda narito na ang mga bisita mula sa International Fashion Board, ang magiliw na wika ni Elena, habang lumalapit sa akin, suot ang isang magandang ngiti ng tagumpay. Lumingon ako at nakita ko si Gabriel na naglalakad papalapit habang may hawak na isang pumpon ng puting bulaklak ng sampagita. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal at paghanga. Sa tabi niya ay si Attorney Santos na masayang pumapalakpak habang pinagmamasdan ang tagumpay ng aming pinagpaguran. Binati ako ng mga kilalang tao sa industriya, hindi bilang isang api o asawang iniwan, kundi bilang isang matagumpay na negosyante at arkitekto ng sarili niyang kapalaran. Ngunit ang pinakamagandang bahagi ng gabing ito ay ang katahimikan ng aking sariling puso. Wala na ang galit. Ang tanging natira ay ang liwanag ng isang bagong simula. Nang matapos ang pagtitipon at umalis na ang mga huling bisita, lumapit sa akin si Gabriel sa may malaking salamin ng showroom na nakaharap sa nagniningning na mga ilaw ng lungsod. Inabot niya sa akin ang mga bulaklak at ang kanyang mga daliri ay marahang dumampi sa aking mga palad. Magda, tapos na ang dilim. Handa ka na bang simulan ang bagong yugto ng buhay mo nang kasama ako? Ang malambing at seryosong tanong niya. Tiningnan ko siya ng may ngiti sa labi. Ang mga mata ko ay malinaw, walang halong duda. Inabot ko ang kanyang kamay at hinigpitan ng hawak doon. Oo, Gabriel, handa na ako, sagot ko ng may buong katapatan. Isang mainit at marahang halik ang nagselyo sa aming pangako sa ilalim ng mga ilaw ng lungsod, habang ang hangin ng gabi ay dahan-dahang umihip, nagdadala sa akin palayo sa nakaraan, patungo sa isang hinaharap na ako mismo ang gumuhit. Isang taon ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng pamilya Joaquin at tuluyang makulong ang mga nagkasala sa madilim na rehas ng katarungan. Ang pangalang Joaquin ay naging isang babala na lamang sa lipunan, isang alaala ng kasakiman na lumamon sa sarili nitong lahi. Sa kabilang banda, ang Magda Atelier ay lumago at naging isa sa mga pinakatanyag na pangalan sa industriya ng sining at disenyo sa buong Asya. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay hindi ang tagumpay ng kumpanya, kundi ang kapayapaan na tuluyan ng nanahan sa aking dibdib. Ang mga sugat ng nakaraan ay ganap ng naghilom, pinalitan ng tibay at lakas ng loob na hinding-hindi na kailanman matitinag ng sinuman. Sa isang tahimik at magandang hardin sa tabi ng dagat sa ilalim ng dapit hapon na nag-iiwan ng kulay kahel at ginto sa kalangitan, naganap ang aming pagtitipon. Walang magarbong engranding palabas kundi isang intimate at taimtim na pagdiriwang ng pagmamahalan kasama ang ilang malalapit na kaibigan tulad ni Elena at Attorney Santos. Nakatayo ako sa harap ng dambana, suot ang isang simpleng puting bestida na ako mismo ang nagdisenyo. Yung may mga detalyeng gintong berda na sumisimbolo sa aking muling pagkabuhay mula sa abo ng nakaraan. Si Gabriel ay naghihintay sa dulo, ang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan at walang hanggang paghanga. Nang iabot sa akin ng hangin ang bawat yabang ng aking paglalakad palapit sa kanya, naisip ko ang aking ama. Naramdaman ko ang kanyang presensya na sa wakas nagtagumpay na kami.
Nakamit na namin ang katarungan. Magda simula ngayon, wala nang luluha, wala nang mga api. Magkasama nating bubuin ang bawat bukas ng may dangal at pagmamahal bulong ni Gabriel habang isinusuot ang singsing sa aking daliri, ang kanyang boses ay puno ng katapatan at init. Gumiti ako isang ngiting punong-puno ng tagumpay at kapayapaan. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Opo, Gabriel, magkasama nating haharapin ang bawat bukas dahil hawak na natin ang ating sariling tadhana. Ang huling bahagi ng araw na iyon ay sinalubong ng mga palakpakan at mainit na yakap. At sa paglubog ng araw sa abot tanaw, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Isang babaeng minsan nang yumuko sa bigat ng dusa, ngunit ngayon nakatayo ng tuwid nagniningning at nagmamay-ari ng sarili niyang mundo. Isang taon ang lumipas mula nang gumuho ang imperyo ng pamilya Joaquin at tuluyang makulong ang mga nagkasala sa madilim na rehas ng katarungan. Ang pangalang Joaquin ay naging isang babala na lamang sa lipunan, isang alaala ng kasakiman na lumamon sa sarili nitong lahi. Sa kabilang banda, ang Magda Atelier ay lumago at naging isa sa mga pinakatanyag na pangalan sa industriya ng sining at disenyo sa buong Asya. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay hindi ang tagumpay ng kumpanya, kundi ang kapayapaan na tuluyan ng nanahan sa aking dibdib. Ang mga sugat ng nakaraan ay ganap ng naghilom, pinalitan ng tibay at lakas ng loob na hinding-hindi na kailanman matitinag ng sinuman. Sa isang tahimik at magandang harden sa tabi ng dagat sa ilalim ng dapit hapon, na nagiiwan ng kulay kahel at ginto sa kalangitan, naganap ang aming pagtitipon. Walang magarbong engranding palabas kundi isang intimate at taimtim na pagdiriwang ng pagmamahalan kasama ang ilang malalapit na kaibigan tulad ni Elena at Attorney Santos. Nakatayo ako sa harap ng dambana, suot ang isang simpleng puting bestida na ako mismo ang nagdisenyo. May mga detalyeng gintong berda na sumisimbolo sa aking muling pagkabuhay mula sa abo ng nakaraan. Si Gabriel ay naghihintay sa dulo, ang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan at walang hanggang paghanga. Nangyabot sa akin ng hangin ang bawat yabang ng aking paglalakad palapit sa kanya, naisip ko ang aking ama. Naramdaman ko ang kanyang presensya na sa wakas nagtagumpay na kami. Nakamit na namin ang katarungan. Magda simula ngayon, wala nang luluha, wala nang mga api. Magkasama nating bubuin ang bawat bukas ng may dangal at pagmamahal bulong ni Gabriel habang isinusuot ang singsing sa aking daliri, ang kanyang boses ay puno ng katapatan at init. Gumiti ako isang ngiting punong-puno ng tagumpay at kapayapaan. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit. Opo, Gabriel, magkasama nating haharapin ang bawat bukas dahil hawak na natin ang ating sariling tadhana. Ang huling bahagi ng araw na iyon ay sinalubong ng mga palakpakan at mainit na yakap. At sa paglulubog ng araw sa abot tanaw, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Isang babaeng minsan nang yumuko sa bigat ng dusa, ngunit ngayon nakatayo ng tuwid nagniningning at nagmamay-ari ng sarili niyang mundo. Isang taon ang lumipas mula nang tuluyang bumagsak at maglaho ang maruming imperyo ng mga Joaquin. Ang pangalan nila ay naging isang babala na lamang sa buong lipunan. Isang matingkad na paalala kung paano nilamon ng sarili nitong kasakiman ang isang pamilyang minsan ay nagmataas at umalipusta sa mga walang laban. Sa kabilang banda, ang Magda Atelier ay lumago at sumibol ng may marubdob na lakas dinala ang pangalan ko sa pinakataas na entablado ng pandaigdigang sining at moda. Ngunit ang pinakamahalagang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng kayamanan o sa laki ng mga pranggal na nakasabit sa dingding ng aking opisina. Ang tunay na tagumpay ay ang tahimik at payapang gabi na ngayon ay natitikman ko ng walang pangamba. Ang mga sugat at pilat na iniwan ng nakaraan ay tuluyan ng humilom, pinalitan ng isang matatag at di matitinag na pagkatao. Hindi na ako ang Magda na nagpakumbaba at lumuha sa sulok ng madilim na mansyon. Ako na ngayon ang nagmamay-ari ng sarili kong tadhana. Sa isang pribadong harden sa tabi ng baybayin ng Batangas, kung saan ang simoy ng hangin ay amoy alat ng dagat at sariwang bulaklak ng sampagita. Nagtipon ang mga taong tunay na nagmahal at umalalay sa akin sa gitna ng unos. Walang marangyang palabas para sa madla, kundi isang taimtim at banal na pagdiriwang ng buhay ng katarungan at ng muling pagsilang. Si Elena na tumayo bilang aking matatag na karamay ay umiiyak habang inaayos ang laylayan ng aking bestida, habang si Attorney Santos naman ay nakanggiting pinapanood
ang bawat galaw namin na may pagmamalaki ng isang amang tumupad sa pangako. Nakatayo ako sa harap ng dambana suot ang isang simpleng puting bestida na pinalitautan ng pinong gintong borda. Mga detalyeng sumisimbolo sa aking pinagdaanan mula sa abo ng pagkabigo patungo sa ginintuang liwanag ng tagumpay. Sa dulo ng landas, naghihintay si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi lamang sa luha ng kaligayahan, kundi sa lalim ng paggalang at pag-unawa sa bawat sugat na aking pinagaling ng mag-isa. Nang marinig ko ang marahang paghihip ng hangin na nagdala sa mga tinig ng alon mula sa malayo, biglang sumagi sa aking alaala ang aking yumaong ama. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kanyang mainit na haplos sa aking balikat, tila sinasabi sa akin na tapos na ang laban na nagtagumpay na kami at maaari na akong ngumiti ng buong puso nang walang anumang bigat na dinadala sa dibdib. Magda, sa harap ng dagat na ito at sa harap ng mga taong saksi sa ating pag-ahon, mula sa dilim, ipinangako ko na ang bawat bukas ay iuukol ko sa pagprotekta. Sa ngiti mo wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa labis na emotion habang iniabot ang kanyang mga kamay. Hindi na kita hahayaang masaktan pa kailanman. Tumitig ako sa kanyang mga mata. Nakita ko doon ang isang tahanan, hindi isang mansyong bakal at bato tulad ng sa mga Joaquin, kundi isang tahanang buo, tapat at may danggal. Inabot ko ang kanyang mga kamay, mahigpit na pinagsalikop ang aming mga daliri. Gabriel, hindi na natin kailangang matakot sa bukas. Dahil ang bawat sugat na iniwan ng kahapon ay naging sandata natin para patunayan na ang babaeng natutong lumaban ay kailanman hindi na muling matatalo. Ang tugon ko na may kasiguraduhan at kapayapaan. Ang magapalakpakan at hiyawan ng kaligayahan mula kina Elena at Attorney Santos ang sumunod na umalingaw sa hardin, sinundan ng mainit at mahigpit na yakap. Sa paglubog ng araw, ang kalangitan ay nagkulay kahel at lila, iginuhit ang dulo ng isang mahabang kabanata at ang simula ng isang walang hanggang liwanag. Wala nang utang na loob na magtatali sa akin sa maling tadhana. Wala nang takot na gigising sa akin sa gitna ng gabi. Hawak ko na ang aking sarili, hawak ko na ang mundo, at higit sa lahat malaya na akong magmahal ng buong puso at may dignidad. Habang lumulubog ang araw at humuhugis ang kapayapaan sa ating mga paligid, alam kong ang bawat sugat na ating dinala ay may dalang aral na nagpatatag sa atin. Magamahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pag-abot hanggang sa dulo ng mahabang paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko maiwasang mapaluha nang muli sa eksenang iyon kung saan tahimik na pinunit ni Magda ang mga pekeng dokumento ng kanyang nakaraan. Pinanood ang mga luhang pilit na iniluwa ng mga taong minsan nang yumurak sa kanyang dignidad. Naisip ko ang napakaraming kababayan sa totoong buhay na tahimik ding nagtatahi ng kanilang mga pangarap sa gitna ng gutom, luha at pang-aapi, umaasang may bubukas ding pinto para sa kanilang katarungan. Ang kwentong ito ay hindi lamang katang-isip. Ito ay salamin ng mga pusong natutong bumangon mula sa abo ng pagtataksil. Sa inyong palagay, hanggang saan ba dapat magtiis ang isang taong nagmamahal bago tuluyang isara ang pinto ng pagpapatawad? At habang pinapakinggan ninyo ang kwentong ito sa inyong mga earphones, nasaan kayo ngayon? Kayo ba ay nagpapagana pagkatapos ng isang mahabang araw sa trabaho o kaya ay nag-aayos ng mga naiwang gawain sa tahanan? Ibahagi naman ninyo sa komento ang inyong mga karanasan dahil dito sa ating tahanan. Bawat kwento ng inyong buhay ay may halaga at may taong handang makinig ng may buong pag-unawa. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating kwento kung ito ay nagbigay sa inyo ng lakas ng loob ngayong araw. Nawa ay manatili sa inyong mga puso ang liwanag ng katotohanan at ang tapang na ipaglaban ang inyong sariling dangal dahil kayo ang nagmamay-ari ng inyong sariling tadhana.